Hi guys! Once again, welcome back to my channel. Welcome back to Louie TV. So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Saan sulok mo kayo ng mundo ngayon? Maligayang araw, maligayang umaga, maligayang tanghali. Saan man kayong dako ng mundo, mag-ingat po kayo dyan guys. No? Maraming salamat, lalong-lalo na sa ating mga sulit, kalingap supporters na palaging nag-aabang at palaging nakasuporta dito sa ating reaction video. Maraming salamat sa inyo guys. At syempre sa ating mga OFW na palagi nakasuporta sa ating Team Kalingap at dito na rin sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayon ay magbibigay na naman tayo ng panibagong reaction video dito sa ating isa sa paboritong love team ng Kalingap, ang EDC. No, dito ang pinakahihintay ng lahat, ang part 48 kasi medyo matagal-tagal talaga siyang pinapalabas, no? Matagal-tagal talaga yung paghihintay natin dito sa part na to. Kaya naman ngayon, samahan niyo po ako at panoorin natin yung mga yung eksena kung saan nandito si Javi at si Wifey nag-uusap sa kanilang, kumbaga, meron silang mga nakakakilig na pag-uusap dito guys. At dito nga rin po sinabi ni Beyonce na ititigil na niya ang love team ng EDC. So, ngayon guys, malalaman natin kung bakit nga ba ititigil na ni Beyonce ang kanilang love team. So, siya ba'y sawa na? O siya ba'y parang nanglalamig na? Grabe yung nanglalamig, no? Para namang magjowa kasi nanglalamig. So, yan pa ating panoorin mamaya, guys, no? Kukunin lang natin yung kung saan nag-uusap ang dalawa. So, napanood ko na siya, guys, no? Dito kasi sa channel ko, talagang pinapanood ko muna siya, tapos saka ko bibigyan ng reaction video para alam ko kung ano yung nangyayari, di ba? So, ngayon samahan niyo ako at kung gusto niyo ng ganitong klaseng reaction video, huwag kalimutan mag-like and share sa ating video ngayon. And of course, huwag niyo kalimutan i-hit ang subscribe button. Isama niyo rin po ang notification bell para every time mag-a-upload po tayo ng panibagong reaction video, updated po kayo. At higit sa lahat, huwag din natin kalimutan, palaging suportahan ang pinakaama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlogs, si Kalingap Rab, at syempre si Jack Matubang. Suportahan din po natin ating Keyboys, Kalingap Partners, at ang ating mga charity vloggers sa Pilipinas. So kaya naman, huwag na natin patagalin pa. No? Pakinggan na natin ang mga banat, no? Mga banat-banat ni Papa Eds dito sa kaniyang baby Beyonce. So excited na ba ang lahat, guys? No? Excited na ba kayo? Tara, panoorin na natin to. So, nakita niyo po yung picture na yan. No? Parang nag-survey ata si Papa Eds dito sa magiging bahay nila. So, grabe guys na, napakalaki ng bahay ni Beyonce. Talagang isa ito sa pinakamalaking pabahay ng Kalingap. Grabe, second floor pa talaga yung bahay ni Beyonce. Talagang sulit ang pagmamahal ng ating mga sponsors kay Beyonce at dito sa Team Kalingap, no? Grabe. Talagang hindi ko ma-imagine. Kaya, let's go. Panoorin na natin to. Ang ganda pa niya. Tama yun. Mas naswerte siya kung sasagutin niya na ako. Ha? Salamat kayo doon. Grabe, Talaga ba? Talaga ba, Pa Eds? Nga naman, no, mas magiging maswerte si Baby Beyonce niya pag sasagutin na niya itong si Papa Eds. Kasi bukod sa gwapo na, mabait, maaasahan, caring, loving, parang nasa kanya na lahat ni Papa Eds eh. Diba? So ano pa yung hahanapin mo? Beyonce. Oh, nandito na si Papa Eds. Handang samahan ka habang buhay. Sana all. 18 years old ko siya. Ay, isang taon pa. Ay, wala yan sa taon. Basta... Siguro napakabongga ng magiging birthday party ni Beyonce, no? Aabangan natin yan by next year. No? Yan ay kaabang-abang talaga, guys. So, siguro, napakabongga din ng kanyang dibo. Anong sabi ni Papa Eds dito? Wala yan sa edad. Tama nga naman, di ba? Pag nagmamahalan kayo, wala yan sa edad. Meron nga diyang may age gap na 20 years.
20 years, 30 years, di ba? So age doesn't matter nga naman talaga. Pag mahal mo yung isang tao, wala ka nang magagawa doon kahit ilang taon pa yan. No? Mamahalan kayo, okay na yun. Ha? Para naman kayong ano? Ha? Di mo kasi alam ang kasabihan. Love is blind. Love is blind, ha? Saan ka dyan? Wala ka pa eh. Hello. Kamusta? Kamusta po? Okay lang. Kaya nga pala, Okay. Paano nga yung ngiti, Beyonce? Napaka-inspire, no? Napaka-inspire ng ngiti ni Beyonce. Every time, ngayon napapansin ko, every time na nandito si Edu sa tabi niya, talagang iba yung ngiti ni Beyonce. Iba yung, iba yung aura niya. Talagang siya, nag-blooming. ganda mo kagabi ah. Yung sa itim na damit mo. Bagay na bagay. Ay, Kaya nga pala, buti na lang may nagsindo sa'yo kagabi. Opo, nakakaya na po kasi sa inyo. Nakakaya. Palagi nyo na lang ako hinahatid kahit late na. Pero, okay lang naman kahit wala eh. Kahit ako lang naman, hahatid pa rin naman kita. Dito. ganun ka-sweet, no? Ganun dapat mag-effort. No? Effort ba? Parang airplane. Ay, di ba? Dagdag pugi points din yon para kay Beyonce at para sa kanyang magulang ni Beyonce, di ba? Paghatid sundo, so nakikita ng mga magulang na, ay, itong anak ko secure na ito. Di ba? Ano pa yung hahanapin ng magulang kung alam nila na nasa mabuting kamay yung anak nila? Kahit madilim. Gaya nung nakaraan, sa pag-practice Anong natin nung nakaraan, di ba? Natin kita kahit inabot pa tayo ng alas 12 na nun. Alam mo na ako ng pauwi nun eh. Ang ganda ng ngiti talaga ni Beyonce. Nakakahawa yung ngiti niya. Habang tumatagal, mas lalong gumaganda si Beyonce, no? Parang the living vampire si Beyonce. Habang tumatanda, mas lalong gumaganda. Tsaka ang ganda na niyang ngiti niya ngayon. Simula nung nagka-brace siya, talagang napaka-confidence na talaga ni Beyonce. Talagang makikita mo sa kanya na ang laki na ng pinagbabago niya. Kung dati, sobrang mahiyain niya. Ngayon, talagang na-overcome na niya yung pagkakamahiyain niya. So, talagang nakikisabay na siya sa mga joke. No? So, at least, kahit pa paano, ang laking tulong ni Papa Eds na ma-boost yung confidence niya. Siya nga pala. Happy anniversary. Ayan. Isang taon ka na binabag ng kalingap. Ay, grabe guys. 1 year na si Beyonce. Napakadali lang ng panahon, no? Grabe. Hindi natin ma-imagine. Sobrang dali ng panahon. Ayan, happy anniversary dyan sa lahat ng nagmamahal kay Beyonce, sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nagbigay ng suporta. So, happy anniversary po sa inyong lahat, guys. Sa ating mga kababayan, yung nagbibigay solid na suporta dito sa kay Beyonce at saka dito na rin sa EDSI. So, maraming salamat sa inyong lahat. And talaga namang hindi inakala ni Beyonce na sa isang taon niya sa Kalingap, grabe yung blessings na natanggap niya. Diba? So, hindi lang si Papa Eds, no? Hindi lang si Papa Eds ang nagiging blessing sa kanya. Sobrang dami pa. Lalong-lalo na sa mga material na bagay. So, sana all. Huwag mong iiwan ng kalingap ha. Lalo na ako, huwag mo rin iiwan. Iwan ko na nga po yung love team. Diba? Agay. Hello? Paano yung mukha ni Papa Eds yung pagsabi ng iwan pa na yung love team? Parang nalungkot na nabigla. Ay?
parang tumigil saglit yung mundo. Mahilig na rin itong mag-ano si Beyonce ngayon. Mahilig nang mag-joke. Joker na rin si Beyonce. Araw, parang nahahawa na rin siya kay Papa Eds niya. Iiwan mo na ako din. Iwan ko Ano? na po yung lampin. Iiwan mo ako. Wala. Grabe. Parang iiyak na eh. Di ba? Parang iiyak na si Papa Eds ito. Iiwan mo na ako. Paano na tayo? Wala na bang tayo? Ano daw? Bakit Iwan ko niya yung iiwan? lampin kasi gusto ko totoo na. Joke lang. Putang inang joke yan. Bakit sino ba may-invento yung salitang joke lang? Yun na sana eh. No? Nabitin pa dun sa salitang joke lang. Wag ganon, Beyonce. Pinapakilig mo na naman kami ng sobra. Ang tagal namin pinaghinihintay itong episode na to. Tapos bibitinin mo lang kami ng ganon. Ay, paano yung smile, Beyonce? Paano yung magandang ngiti ni Beyonce? Ay, maging masaya na lang tayo sa relasyon ng iba, guys, no? Suportahan na lang natin itong EDSI. Kung hanggang saan nila ililihim ang kanilang pag-iibigan. Nandito lang tayo, nakasuporta palagi sa kanila. Basta ang importante, habang tumatagal, mas lalong gumaganda talaga si Beyonce. Yun yung nakikita ko sa kanya. Seryoso ka dyan? Manapilitan ka lang. No. Ginagawa mo. Gano'n ka kanina? Wala kang pasok. Natulala si Beyonce, ah. Natulala siya saglit. Mukhang di ka napagod kahapon, ah. Hindi nga po ako nagpasok. Ha? Hindi po ako nagpasok. Kailan? Ngayon? Bakit? Hindi nag-ano. Mas gusto mong Sakit po yung ulo ko. sakit? Ayun. Kung ano-ano kasi yung ginagawa mo eh. Baka dahil sa sobrang pag-iisip ni Beyonce kay Papa Eds niya, kaya siguro sumakit yung ulo, di ba? Ay, nako naman itong dalawa na to, no? Talagang sobrang nakakakilig na. Sobra na yung kilig na binibigay nila sa ating mga viewers. Sabi nga na Jensi, pinupukpok mo ulo. Pabira. Hindi. Grabe naman yung pinupukpok. Bakit ngayon ginawa, ha? Ay. Concerned talaga si Papa Ed sa kanyang baby Beyonce, no? Tingnan yung mata nila dito, guys, di ba? Tingnan yung pagtitingina nila. Napaka-cute ng kanilang eye-to-eye contact. Ha? Hindi yan. Ito. Ano ako? Opo. Mabili akong gamot. Gusto mo? Okay na po ako. Hilutin ko na lang. Kanina lang. Okay na raw siya, guys, no? Nung simula nung nakita niya si Papa Eds, talagang biglang gumaling yung katawan niya. Biglang nawala yung sakit ng ulo niya. Parang si Papa Eds ata yung nagiging gamot ni Beyonce dito, ah. Ito. Ito naman sakit. Ito. Ha? Oo nga. Okay na Siyempre, po. Hindi mo masakit yung ulo. yung sakit. Napagaling. Napagaling ng Galing na kasi pagbisita. dito pa. Bumisita lang, gumaling na. Ano yun? So, Ano na? siya nga pala, alam
Anong pakiramdam ngayon na isang taon ka na sa Kalingap? Siyempre, sobrang saya po. Tapos, papasalamat po kasi na-spoil po ako ni Doc. Nandito ka. Akala ko sasabihin niya, nagpapasalamat po ako kasi nandito ka palagi sa akin. Yun ang maganda kay Beyonce, guys, na palagi niya talagang mukhang bibig yung nakascout sa kanya, si Dr. Love, si Patrick, di ba? Parang sila yung nagiging daan kasi kung bakit naranasan niya yung buhay na to. So, hindi rin natin masisisi si Beyonce kung bakit talaga napaiyak siya at si Dr. Love nung birthday niya, na talagang niyakap siya ng mahigpit ni Dr. Love. Yumakap siya ng mahigpit kay Dr. Love kasi sobrang nagpapasalamat talaga siya. So, yung maganda kay Beyonce, talagang tumatanaw siya ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanya. Diba? Bukod sa maganda na, may mabuting puso pa, napaka-marespeto pa. So, talagang grabe si Beyonce. So, para sa akin, deserve din niyang matulungan, deserve niya ma-experience yung ganitong klaseng buhay. Kung ano mang buhay, meron na sila ngayon kasi she's a very beautiful girl having with a beautiful heart. Di ba? English yun. Madami ako naging kaibigan sa sa Kalingap. Sila, yung mga Kalingap Angels po. Siyempre, yung mga K-boys, yung mga kuya. Nagkaroon ako ng maraming kuya. Kuya. Maraming kuya. Sana all, maraming kuya. Saka ikaw. Kuya Edo. Ano ako? Uy, dili kuya si Edo. Pansin nyo, hindi kasama si kuya doon. Hindi kasama si Edo sa kuya na binanggit niya, di ba? Nakilala din po kita. Ha? Nakilala din po kita. Bakit? Ang cute mo po. Anong bakit? Ano po? Anong bakit pinagsasabi mo? Napatanong tuloy si Beyonce, no? Anong bakit? Hindi ka ba nagpapasalamat na nagkakilala tayo? Nagkakaiba naman din. Wala. Same lang. Sir po kasi kayo po yung naging ko partner. Kapag pagpapasaya po sa mga mga nanonood. Bakit? Hindi ka natuwa kay Lolo? Napaka-joker talaga nito si Papa Eds. Kung saan-saan na lang binibigay niya si Bibi Beyonce. Siya nga pala. Yung sa bahay niyo dun, na ginagawa, sobrang ganda na. Malapit na matapos. Binisita namin kanina. Oo nga. So, Thank you. maunahan pa yung bahay ko eh. Thank you po kay Kuya Val, siyempre, sa mga sponsors ko po. Pag naghatid ako doon ng gabi, baka pwede ako doon makitulog. Ayun, kontrata na. Sa labas lang ako. Dadaling ko yung ni Kuya Val. Alin po yung banig? Banig. Yung mahiwagang banig ni Kuya Val, dadalhin niya. Ay. Mira. Siyempre, minsan nahatid tayo gabing-gabi eh. Hirap na pagka, di ka naaawa sa akin. Baka harangan. Nga naman, di ba? Pwede naman pwede naman makitulog lang. Welcome naman po doon lahat. Welcome lahat. So, pwede ako tumumbay palagi. Kayo po. Everyday. Everyday. Ano ba ka talaga? Kadalas. Nasa inyo po yan. Siyempre, mamaya ayaw mo akong makita. Bakit naman po? Siyempre, tampururot ka. So, yan. Boss, Oh, So
So yun guys, no? Sobrang nakakakilig yung part na yon kung saan masinsinang nag-uusap ang ating hubby at wifey. Sobrang nakaka-overwhelm lang, no? Sa kanyang pagiging isang taon sa kalingap, hindi mo makitaan si Biancy ng kahit anong pagbabago, no? Talagang nananatili pa rin siyang napaka-down to earth, marespeto sa kanyang mga kuya, and talagang walang pagbabago sa kanya. Kaya siguro marami ang blessings na dumarating sa kanya, marami ang nagmamahal, and grabe rin itong si Biancy, talagang hindi nakakalimot sa mga taong tumulong sa kanya. So napakaganda ng episode na to guys, ng part na to, yung part 48. Huwag niyo pong kaligtaan, panoorin kasi dito pinapakita nung unang pag-vlog niya hanggang sa ngayon, no? Talagang pinapakita yung karanasan niya sa pagiging isang 1 year sa kalingap. So panoorin niyo po guys ang part 48. So sobrang nakaka-inlove din po. At dito pinapakita rin po ang bahay ni Biancy kung saan malapit na nga po ito matapos. And grabe guys, almost 3 million pala ang magiging gagastusin dito sa pabahay ni Biancy. No? So, grabe, sobrang ganda. And siyempre nagpapasalamat din po tayo sa mga nag-sponsor sa kanya, no? Na hanggang ngayon talagang hindi nila iniwanan si Biancy. Hanggang ngayon talagang patuloy yung blessings ni Biancy. So nagpapasalamat po tayo sa mga taong walang sawang sumuporta. At syempre dito na rin sa Team Kalingap guys, lalo na kay Kalingap Rob at kay Kuya Bal na bumuo ng Kalingap. So hindi mangyayari ito kay Biancy kung hindi dahil sa kanila. So patuloy lang po guys ang ating pagsuporta at pagmamahal dito sa ating Team Kalingap, lalo na po dito sa ating EDC. So ayan mga EDC supporters, alam kong kinilig na naman kayo. Talagang sumakit yung ano ko dito guys, o kaka-smile. Every time kasi pag nanonood ako ng EDC, talagang hindi mo talaga mapipigilan yung bunganga mo na mag-smile. So talagang palagi kang nakasmile pag from the start until the end. So may mga time dito na parang nalulungkot ka, parang maiiyak ka, no? Kasi sa lahat pa naman ng pinagdaanan ni Biancy, talagang ito na siya ngayon, di ba? Kung noon sobrang hirap ng buhay nila, ngayon makikita natin na talagang ang laki na lang pinagbago ng buhay niya. So talagang mixed emotions yung mangyayari dito sa part 48 na to. So huwag niyong kalimutan guys, panoorin niyo po. Uploaded na po ang part 48, ang pinakahihintay ng lahat, lalo-lalo na sa ating mga EDC supporters. So huwag niyong kalimutan panoorin ang part 48 ng EDC. So hanggang dito na lang guys ang ating reaction video. Muli po, bago ko tapusin, baka meron pa sa inyo ang hindi nakapag-like and share sa ating video ngayon. Huwag kalimutan mag-share guys para mapanood pa ng ating ibang mga solid EDC supporters at ng ating ibang solid Kalingap supporters. At huwag nyo na rin kalimutan ang ating subscribe button at notification bell para every time mag-upload po tayo ng panibagong reaction video, updated po kayo. So hanggang dito na lang guys, ito nga po pala si Chloe TV. Marami pong salamat.